Makakausap po natin ngayon si May De La Rosa, isang dating OFW from Taiwan. At nirereklamo niya ang mister na si Sergeant Rogelio De La Rosa na isa pong sundalo. Tuwing nanghihingi raw kasi ng sustento ang dalawang anak ay parang namamalimos. Hiling naman ni Mrs. habang wala pa siyang work ay maging consistent sana man lang yung pagbibigay ng sustento. Magandang tanghali po sa inyo, May. Magandang tanghali po, ma'am. Okay, so kasal po ba kayo ni Mister? Opo, ma'am. At ilang taon na po yung mga anak ninyo na nangihingi ng sustento? Yung panganay ko po 16, yung bunso po 12. So puro pa po itong mga minor de edad na talagang dapat po ay obligasyon ni Mister na magbigay po ng sustento. So magkano lang po ang binibigay na sustento sa mga anak po ninyo? Actually po, ma'am, matagal kasi po noon may trabaho ako. Talagang hindi ko po idinulog ito o nanghingi ng tulong sa kanya. Naku, napakabait Siguro po, nyo naman po, Miss May. Dapat obligasyon niya pong magbigay talaga ng sustento Opo, buwan-buwan. ma'am. Tayo po mga Pilipino, may pride, di po ba? Hanggat kaya ko po, ibinibigay ko sa mga bata. Last year po kasi, 2019, na-aksidente po ako sa Taiwan. So, nauwi po ako. 1 year po ako naging baldado. Kinausap ko po siya before na bigay ng full support yung mga bata habang wala pa akong trabaho. Pero di po ba dapat kayo ang may allotment kay Mister? Hindi ba binibigay sa inyo yung buong allotment ni Mister na isa pong sundalo at nasa kabilang linya na rin si Mister, si Sergeant Rogelio De La Rosa. Magandang tanghali po sa inyo, Mr. Sergeant De La Rosa. Okay, ma'am. Magandang tanghali, ma'am. Apo, si Ninya po ito at si Cherie. Kami po ang humahalili kay Idol, Raffy Tulfo. Okay, Yes, Sergeant, si Mrs., ang sabi niya ay hindi po kayo consistent sa pagbibigay ng sustento. Magkano lang po ba ang binibigay niyong buwan ng sustento po sa mga anak ninyong isang 16 at isang 12 years old? Kumisan, ma'am, maabot siya ng 10,000. Kumisan naman, maabot ng 5 lang. Kasi nga, ang nangyari kasi, ma'am, sa ATM ko noon, is na isa na ako yan sa pag-abroad din niya. Nako, yun ang problema. Nag-abroad siya. Sangla. Nag-abroad siya noon, ma'am. Ako rin ang gumastos sa kanya. Nag-abroad siya ng Singapore. 4 months lang siya, umuwi siya. Inutang ko lang yung ginamit niyang pera. Pero Sergeant, wag niyo pong isusumbad yun kasi obligasyon niyo rin. Kaya nga, ma'am, ang kasi at may mga pinapaliwanag ko lang din, ma'am, yung Apo. side ko. Kung bakit nagkaganon nang nangyari sa ng ATM ko. Opo. Pero Kaya ngayon, kung pinapaliwanag ko rin. Ngayon, Opo. ma'am, nung nandun na siya sa Middle East, ako rin ang gumastos pagpunta niya doon. Pagdating niya ng Middle East, 4 months pa lang, wala na kaming contact. Ngayon, pero ako, nagsusustento ako sa mga bata, nagpapadala ako sa mga bata, pero ang nagre-receive nun, yung kapatid niya na nakulong dahil sa drugs. Ultimo, yung mga gadget na binibili ko sa mga anak ko, ibinebenta ng kapatid niya. Sarge, ganito na lang po ngayon po kasi medyo alanganin po talaga yung budget ni Madam. Hindi naman po, gaya po ng sinabi niya kanina, hindi naman po siya hihingi sa inyo kung hindi naman po kailangan. Baka pwede magbigay na lang kayo ng consistent na sustento para po doon sa bata. Lalo na po mga minor de edad pa po ito, Sarge. Kaya nga, mama, nag-budget kasi ako sa kanila is 6.5, sabi ko, binabudget ko sa kanila. Tapos kung pwera pa yung pamisa-misa, nagpapadala din ako. Ngayon, ma'am, ang kanya, binigyan ko, nung October, binigyan ko siya ng 28,000. Tapos itong nagbigay na naman ako ng almost 10,000. Ngayon, nagbigay ako ng 5,000. December na naman. Ngayon, itong January, ma'am, bayad na naman na lang ng internet nila. Okay. Ako na naman ang magpapadala sa kanila. Okay, sir, sandali lang po, makasingit lang po. Nasa linya na po natin si Lieutenant Colonel Ramon Zagala. Zagala. Magandang umaga. Good morning po, ma'am. Zagala. Ninya po at saka Cherie. Opo, so Colonel, ang gusto lang po nitong si Mrs. May De La Rosa na consistent lang yung maging sustento na lang ni Sergeant, kasi nga po, syempre, may 16 and 12 years old siyang anak and hindi po siya makapagtrabaho dahil sa, sabi nga niya, isa na siyang PWD ngayon, itong si Mrs. So, syempre po, wala na siyang kakayahang makapagsustento din dahil nga sa kalagayan niya. So, siguro po, sana po maobligan nyo itong si Sergeant Rogelio na magbigay po ng tamang sustento. Regular at tamang sustento sana. Sige, ma'am. Kakusapin namin si Sergeant De La Rosa. Yun lang naman po ang hiling ni Mrs. Okay, maraming salamat po sa inyo, Colonel Ramon Zagala. Happy New Year. Ma'am May and Sergeant Rogelio, ganito po ang gagawin natin. Magkakaroon po tayo ng written agreement sa tanggapan po ni Colonel Zagala. Ipapatawag po niya itong si Sergeant Rogelio, ang inyong mister, para magkaroon po kayo ng consistent o yung
pirmahan po at magiging consistent na po yung pagbibigay niya sa inyo ng sustento para po dun sa 2 bata. At dapat Okay po. regular Okay yan, po. kumbaga i-assess Yes. ng tanggapan ni Colonel Zagala. Imo-monitor po yan, ma'am. Kung talagang magkano na lang dahil sabi nakasangla pala yung ATM niya dahil may utang. So kung gano'n, halimbawa nakakatanggap siya ng 20,000, so at least man lang siguro medyo malaki-laki ang maibigay ni Mister. Okay? Salamat po sa inyo, Miss May. Okay, mga kapatid, maraming salamat po, Miss May, at i-monitor po natin yan. Mga kapatid, meron na po tayong 17.9 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button and click niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatak kapatid.